Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Jojo. Walang eksaktong taon. Probinsya na Maguindanao. Sa isang maliit at tahimik na baryo, may isang matapang na albularyo na kilala sa katalinuhan at tapang. Ang manggagamot na si Jojo. Bukod sa pagiging matapang na manggagamot, mapagmahal din itong ama sa anak na si Narda. Nag-iisa na lamang si Narda sa buhay ni Jojo. Ito na lamang ang tanging alaala ni Jojo sa asawang si Leia. Namatay ito nang ipanganak si Narda at pinangako ni Jojo na mamahalin ang anak ng buong puso. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagdalaga si Narda. Ngunit sa kagustuhang protektahan ng anak, naging mahigpit si Jojo kay Narda. Tay, kasama ko naman po sila insan eh. Bakit po ayaw mong pumayag? Tanong ni Narda. Nagpaalam ang dalaga na pupunta sa tahanan ng kaklase para gawin ang kanilang proyekto pero hindi ito pinayagan ng ama. Anak, dito na lang kayo sa bahay gumawa para makampante ako. Alam mo naman na ayokong napapalayo ka sa akin eh. Tugon ni Jojo. Tay, babalik din naman po ko kagad eh. Saglit lang po yun. Pangako po, hindi ako magtatagal doon. Kaya pakiusap po, pumayag na kayo. Muling wika ng anak. Kaya wala nang nagawa pa si Jojo, kundi payagan ang anak dahil hindi niya ito kayang tiisin. Basta ipangako mo na hindi ka mapapahamak doon. Alam mo naman kung gaano ako kaingat sa'yo. Sige na. Umalis ka na anak at mag-iingat ka. Tugon ni Jojo. Talaga tay? Pumapayag na po kayo? Ayos. Pangako, susundin ko po ang mga sinabi mo. Wika ni Narda. Bago umalis ay niyakap nito ang ama ng sobrang higpit. Sabay halik sa pisngi ni Jojo. Sige na anak, mag-iingat kayo. Bumalik ka kaagad anak pagkatapos nyo. Huwag ka na magpapagabi. Bili ni Jojo. Tumango lamang si Narda sa sinabi ng ama. Ngunit ng araw na yon, ito na pala ang huling beses na mayayakap ni Jojo ang anak. Pagkaalis ni Narda, dumiretso ito sa tahanan ng kaklase. Kasama ang pinsan na si Omar. Pero maagang umuwi ang pinsan ng dalaga. Kaya naiwan ito sa tahanan ng kaklase. Tinapos pa nila ang proyekto at inabot na ng hapon si Narda. Nagmamadali itong umuwi dahil alam niyang magagalit ang ama. Pero habang nasa daan, bigla na lamang may hindi kilalang tao na dumukot kay Narda. Naglaban pa ang dalaga. Nagpumiglas pa ito ngunit malakas ang dumukot sa kanya. Sa kabilang banda naman, nag-aalala na si Jojo nang sumapit ang gabi. Wala pa rin ang anak. Binalot ng kaba ang puso ni Jojo. Dahil yun pa lamang ang kauna-unahang beses na hindi tumupad sa usapan ang anak. Sa pag-aalala, kaagad nagpunta si Jojo sa tahanan ng pamangkin
Inalam kung nasaan na si Narda. Pero nagulat si Omar sa pagdating ng tiyuhin. O tiyo, nauna na po ko kanina kay Narda eh. Pinapauwi na po ako ni tatay. Sinabi naman sa akin ni Insan na uuwi din siya kagad. Baka po ginabi lang sila sa pagtapos ng proyekto. Wika ni Omar. Samahan mo ako sa bahay ng kaklase niyo. Nag-aalala na ako kay Narda. Palagi naman siyang tumutupad sa usapan namin eh. Tugon ni Jojo. Kagad namang sinamahan ni Omar si Jojo sa tahanan ng kaklase. Pero laking gulat nila nang sabihin ng mga ito. Nakauwi na si Narda, ilang oras na ang nakakalipas. Pagka-uwi ng tahanan, napaupo na lamang si Jojo sa silya. Hindi makapaniwala na nawawala ang mahal na anak. Tiyo, pasensya na po. Hindi ko naman po alam na mangyayari to eh. Dapat talaga sinabay ko na lang si Narda kanina. Hindi na po sana to nangyari. Wika ni Omar. Sige na Omar, ihahatid na kita sa bahay niyo. Huwag mong sisihin ang sarili mo Omar. Panalangin mo na lang na nasa mabuting kalagayan ng pinsan mo. Tugon ni Jojo. Hinatid na nito ang pamangkin at kagad nagsimula na hanapin ang anak. Ngunit wala itong napala. Lumipas ang ilang araw, wala pa ring balita si Jojo sa anak. Kahit ang mga otoridad ay wala ding nakuhang bakas mula kay Narda. Sobra ang pagsisisi ni Jojo na pinayagan pa niya ang anak. Halos araw-araw ay walang humpay si Jojo sa paghahanap sa anak. Humingi na ito ng tulong sa mga kasamahang albularyo. Pero kahit sila, walang makuhang impormasyon sa biglaang pagkawala ni Narda. Simula nang mawala ang anak, naging miserable na ang buhay ni Jojo. At dahil sa konsensya, palagi namang nagpupunta si Omar sa tahanan ng tiyuhin para damayan ito. Lumipas ang mahigit 1 taon. Wala pa ding balita sa pagkawala ni Narda. Mas lalong nabaon sa kalungkutan si Jojo. Tiyo, umiinom ka na naman po eh. Sa tingin mo po ba matutuwa si Narda na makita ka miserable? Tanong ni Omar. Sana nga nandito ang anak ko. Hindi na sana ako nagkaganito. Narda anak, nasan ka na ba? Tugon ni Jojo. Patuloy lamang ito sa paglagok sa bote ng alak habang umiiyak. Kagad niligpit ni Omar ang mga bote. Inagaw sa tiyuhin ang iniinom nito. Huwag ka pong mag-alala tiyo. Gagawin ko po ang lahat para mahanap si Insan. Kaya pakiusap po. Ayusin mo naman po ang buhay mo. Wika ni Omar. Hindi nito maatim na makitang miserable ang tiyuhin. Dahil pakiramdam ng binata, kasalanan niya kung bakit nawala ang pinsan. Sa isipan ni Omar, binabagabag siya ng konsensya at iniisip na kung hindi niya sana ito iniwang mag-isa. Marahil kasama pa nila si Narda at hindi miserable ang buhay ng tiyuhin. Mabilis na lumipas ang panahon. Naging ganap na pulis si Omar at hindi tinigilan ang paghahanap kay Narda. Samantalang si Jojo naman, unti-unti nang bumabalik sa dating buhay dahil kay Omar. Tiyo, hawak ko na po ang kaso ni Insan. Malakas po ang kutob ko na buhay pa siya eh. Dahil hanggat walang bangkay na umuwi sa atin, naniniwala po kung buhay pa si Narda. Wika ni Omar.
Ginawa ko na ang lahat ng alam ko makakatulong sa atin para mahanap si Narda. Pero wala pa ding nangyayari. Minsan nawawalan na ako ng pag-asa na mahahanap pa natin ang pinsan mo eh. Pero sa puso ko, nararamdaman kong mahahanap pa natin siya. Tugon ni Jojo. Matapos ang pag-uusap na yon, napaisip si Omar sa tunay na nangyari sa pinsan. Ang labis na pinagtataka ni Jojo. Hindi niya mahanap ang anak kahit na humingi na ito ng tulong sa mga mutiyang tangan. Sa kabilang banda naman, si Narda pala ay binihag na makapangyarihang aswang na si Marlon. Pakiusap. Pakawalan mo na ako. Ilang taon mo na akong bilanggo at hindi ko na kaya ang lahat ng ginagawa mo sa akin. Wika ni Narda. Ito ang tanging paraan para makapaghiganti ako sa ama mo. Ikaw ang kabayaran sa lahat ng ginawa niya sa pamilya ko. Tugon ni Marlon. Binabalot na makapangyarihang orasyon ang silid na pinagkulungan kay Narda. Kahit na sino mang albularyo ay hindi magagawang matukoy kung nasaan ang dalaga. Matagal na panahon mo na akong tinatago sa pamilya ko. Hindi pa ba sapat ang sakit na pinadama mo sa kanila? Pakiusap. Pakawalan mo na ako. Muling wika ni Narda. Nang araw na pauwi na si Narda galing sa tahanan ng kaklase, dinukot siya ng mga alalay ni Marlon. Ikinulong sa isang madilim na kwarto na puno ng bantay sa labas. At may kung anong kapangyarihang buwabalot. Hindi ka makakaalis dito hanggat nabubuhay ako. Kaya magdudusa ang tatay mo habang buhay. At kailanman, hindi na kayo magkikita. Wika ni Marlon. Matapos sabihin ang mga katagang yon, umalis na ito at naiwang mag-isa si Narda. Hindi ako papayag na nandito lang habang buhay. Kung may ginawa siya para hindi ako mahanap ni tatay, ako ang gagawa ng paraan para makauwi sa kanila. Determinadong wika ni Narda. Pinunasan nito ang luha sa muka. Nag-isip ng plano at hinanda ang sarili. Sa kabilang banda naman, ginawa na ni Omar ang lahat makita lamang ang pinsan. Hanggang sa isang araw, aksidenteng nakabunggo ni Omar si Marlon sa daan. Kaagad naman itong namukaan ni Omar. Buong araw ay napaisip ang binata at hindi mawala sa isipan si Marlon. Kaya naman dinalaw niya ang tiyuhin. Halika dito, Omar. Naisip ko na noon pala. May nabanggit kayo ni Narda sa akin na lalaking sumusunod sa inyo. Natatandaan mo pa ba yung mukha nun? Bigla ang tanong ni Jojo. Kaagad namang sumagi sa isipan ni Omar ang lalaking nakabunggo at ang sumusunod sa kanila noon. Opo, tiyo. Nakita ko nga din po siya kanina bago ko pumasok sa trabaho eh. Di niya po yata ako natandaan. Bigla na lang po umalis kaagad eh. Bakit po? Tugon ni Omar. Siya ba ang sinasabi mo? Malakas ang kutob namin na pwedeng si Marlon ang kumuha kay Narda. Muling tanong ni Jojo habang nilalabas ang litrato at pinakita sa binata. Siya nga po yun, tiyo. Ano naman po ang motibo niya? Para dukutin at itago sa atin si Narda sa mahabang panahon. Tugon ni Omar. Malungkot na napayuko si Jojo at bakas sa mata ang pagkadismaya.
Matagal na panahon na ang nakalipas. Nagkaroon ng malaking hidwaan sa amin ang mga aswang laban sa mga albularyo. Isa ang pamilya ni Marlon sa mga namatay at hindi niya matanggap ang kanilang pagkatalo. Nagbanta siya noon sa akin na isang araw babawi siya at pagsisisihan ko ang pagpatay sa pamilya niya. Hindi ko yung pinansin noon. Pero nito lang, napag-isip-isip ko na maaaring may kinalaman nga si Marlon sa pagkawala ni Narda. Wika ni Jojo. Nagulat si Omar sa mga sinabi ng tiyuhin. Sa haba ng panahon, tiyo, bakit ngayon mo lang po nabanggit ang bagay na yan sa akin? Kung noon pa sana edi sana kasama na natin si Narda. Tugon ni Omar. Hindi ito makapaniwala na may lihim na tinatago sa kanya ang tiyuhin. Hindi kagad nakapagsalita si Jojo. Hindi niya alam kung ano ang isasagot kay Omar. Pasensya ka na, Omar. Sobrang nalungkot ako nang mawala si Narda. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagkawala ng aking anak at hindi ko nagawa pang makapag-isip ng maayos. Kailan lang na muli kong makita si Marlon. Hindi mawala sa isipan ko ang mga ngiti at pagtawa niya. Kaya naisip kong tanungin ka tungkol sa lalaking sumusunod sa inyo noon. Paliwanag ni Jojo. Kung totoo man po ang sinasabi mo, tiyo, kailangang masundan natin yung Marlon na yun para matukoy natin kung tama ba ang hinala mo. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Dahil kung totoo nga na nasa kanya si Narda, maaaring mas malagay lang sa alanganin ng buhay ni Insan. Tugon ni Omar. Tama ka, Omar. Makapangyarihan si Marlon at hindi siya normal na tao gaya ng iniisip mo. Isa siyang aswang. Kaya dapat paghandaan natin ang pagharap sa kanya para hindi tayo mapahamak. Kung siya nga ang may gawa ng pagkawala ni Narda, sigurado kung may ginawa siyang orasyon para hindi ko makita ang anak ko. Muling wika ng matanda. Kung ganun nga po, tiyo, anong dapat po nating gawin para matalo si Marlon? Tanong ni Omar. Sa ngayon, mabuting lagyan ko ng orasyon ang baril mo. Dahil kung normal na bala lamang ang gagamitin, hindi ito tatablan. Ang mahalaga sa lahat, siguraduhin na muna natin na tama ang aking hinala. Tugon ni Jojo. Kaagad namang naghanda ang magtiyuhin sa labanan. Samantalang si Narda naman, hindi ito nawalan ng pag-asang makaalis sa lugar. Mukhang may alam na ang pinsan mo. Nakilala niya yata ako kanina. Pero alam mo ba, isang ganap na pulis na siya. At balita ko, masaya na sila ng tatay mo. Kawawa ka naman. Mukhang nakalimutan ka na ng pamilya mo. Wika ni Marlon. Hindi yan totoo. Alam kong nagsisinungaling ka lang para magalit ako kay tatay at sa pinsan ko. Alam ko noon pa lang, pangarap na ni Omar na maging pulis. At sigurado kong ginagawa niya ang lahat para mahanap ako at ganoon si tatay. Tugon ni Narda. Tinawanan lang ito ni Marlon at pinalakpakan pa ang dalaga. Hindi ka pa din ba naiinggit sa kanila? Ikaw ang nagdudusa dito. Bihag ko dahil sa kasalanan ng tatay mo. Dapat magalit ka sa kanya. O kaya isumpa siya dahil kung hindi nang dahil sa kanya, malaya ka sana. Muling wika ni Marlon.
Alam kong ginawa lang ni tatay ang tama para sa kabutihan ng lahat. At kailanman, hindi ako maniniwala sa kasinungalingan mo. Alam mo, mabuti na lang at nag-iisa ka. Dahil masama kang tao. Ay mali, hindi ka nga pala tao. Dahil isa kang demonyo. Tugon ni Narda. Anong sinabi mo? Ako? Demonyo? Kung hindi dahil sa tatay mo, hindi naman ako magkakaganito. Tandaan mo yan. At dahil tinawag mo kong demonyo, ipaparamdam ko ang impyernong nararapat sa'yo. Wika ni Marlon. Sinakal nito si Narda. Hindi pa nakontento si Marlon dahil hinampas pa niya ng latigo ang likod nito. Napasigaw sa sakit si Narda. Pero wala siyang pakialam sa lahat ng pagpapahirap sa kanya ni Marlon. Mapatay mo man ako. Tandaan mo, sisingilin ka ng Panginoon sa lahat ng kasalanan mo. Hindi ka matatahimik dahil hanggang kamatayan. Babalikan kita. Banta ni Narda. Talaga, nakakatakot ka naman. Kaso hindi ako naniniwala sa multo eh. At isa pa, kapag patay ka na, ano pang magagawa mo? Kaluluwa ka na lang. Tugon ni Marlon. Nilapitan nito ang dalaga at hiniwa ang pisngi gamit ang matutulis na kuko. Kaagad namang dinuraan ni Narda ang mukha nito. Tandaan mo, walang lihim na hindi nabubunyag. Itago mo man ako parusahan na matagal na panahon. Alam kong gagawa ng paraan ng Diyos para matapos ang kahayupan mo. Sigaw ni Narda. Hinagis naman ni Marlon ang dalaga at tumama ang ulo nito sa pader. Kaagad nawalan ng malay ang dalaga. Pinunasan ni Marlon ang dugo sa muka. Ngumisi pa ito na parang baliw. Ganyan ang nangyayari sa mga mahihinang taong kagaya mo. Wika ni Marlon. Matapos yon ay umalis na ito. Linggid sa kalaman ng aswang, may ibang plano si Narda. Nang nakatalikod na si Marlon, kaagad tumayo ang dalaga at kinuha ang pinatulis niyang kahoy. Kaagad na sumugod si Narda. Itinarak nito ang kahoy sa leeg ni Marlon. Ang mahinang taong minamaliit mo, siya mismo ang tatapos sa'yo. Wika ni Narda. Wala na itong sinayang na oras. Kaagad na tumakbo palabas ng silid na yon. Dali-daling kumilos ang mga bantay pero mabilis na nakaiwas si Narda. Dahil sa labis na kagustuhang makatakas. Kahit nahihilo na, nagmamadali pa din itong tumakbo paalis sa lugar. Hindi naman makapaniwala si Marlon na nagawa sa kanya ni Narda ang bagay na yon. Kaagad nitong binunot ang nakatarak na kahoy sa leeg. Nagpalit ito ng anyo. Mabilis na hinabol si Narda ngunit hindi naman tumigil sa pagtakbo ang dalaga. Sa kabilang banda naman, naghahanap na ng paraan si Jojo kung paano niya makikita si Marlon. Hanggang sa naalala ang lumang bahay ng pamilya ng mga aswang sa gitna ng kagubatan malayo sa baryo. Mukhang alam ko na kung saan natin matatagpuan si Marlon. Wika ni Jojo. Kung ganun tiyo, kailangang handa tayo. Ikaw na po mismo ang nagsabi na hindi basta ang kalaban. Sana po sa pagkakataong to, mahanap na natin si Insan eh. Para naman mawala na ang bigat na nararamdaman ko.
Tugon ni Omar. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo sa mga nangyari, Omar. Patawarin mo na ang sarili mo. Lalo na't hindi mo namang ginustong mawala si Narda eh. Muling wika ni Jojo. Hindi ko po kaya, tiyo. Hanggat hindi natin nakikita si Insan, hindi ko po mapapatawad ang sarili ko. Kaya nga po ipinagpatuloy ko na maging isang pulis eh, para matapos na ang lahat ng to. Tugon ni Omar. Niyakap ni Jojo ang pamangkin at naluha ang magtsuhin. Pakiramdam nila, yun na ang araw na makakasama nila si Narda. Samantalang si Narda naman, patuloy lamang ito sa pagtakbo para makatakas sa pagkabihag ni Marlon. Nagpa siya itong magtago muna sa malaking punong nakita. Narda, nasan ka na? Gusto mo bang maglaro muna tayo ng tagu-taguan? Sakto at kabilugan ng buwan ngayong gabi. Sigaw ni Marlon. Umieko sa paligid ang boses ng lalaki at kinilabutan si Narda. Hindi umiimik ang dalaga at tiniis ang sakit na nararamdaman. Alam nito na malakas ang pakiramdam ng mga aswang. Kaya inalala ni Narda ang orasyong tinuro sa kanya noon ni Jojo. Unti-unti, binigkas ni Narda ang orasyon at nanalangin sa Diyos. Umakyat ito sa punong pinagtataguan upang hindi makita ni Marlon. Labis ang kabang nararamdaman ni Narda ng mga oras na yun. Pakiramdam niya, anumang oras ay mauhuli na siya ni Marlon. Habang si Jojo naman, nagsimula ng maglakbay papunta sa kagubatan. At kahit padilim na ng mga oras na yun, walang sinayang na oras ang magtsuhin. Tiyo, kung mahanap natin si Narda at yung Marlon nga ang kumuha sa kanya, ano po ang gagawin natin? Tanong ni Omar. Sandaling natahimik si Jojo. Siguro pipiliin ko na magpakumbaba. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Dahil lahat tayo dito ay biktima lamang ng pagkakataon. Tugon ni Jojo. Napakabuti po ng sagot mo, tiyo. Sana po lahat ng tao kagaya mo. Wika ni Omar. Kung lahat naman magiging tuwid, anong saysay ng mga polis kagaya mo? O ng albularyo kagaya ko? Sa mundo ay walang perpekto. Lahat ay pwedeng magbago. Depende sa tao at sa sitwasyon. Tugon ni Jojo. Sumang-ayon naman si Omar sa mga sinabi ng tsuhin. Nagpatuloy na ang dalawa sa paglalakad. Hanggang sa narating nila ang gitna ng gubat. Mula sa malayo ay narinig ng dalawa ang isang malakas na sigaw. Sino yun? Bakit sinisigaw niya ang pangalan ni Narda? Ibig sabihin nandito si Insan? Tanong ni Omar. Mukhang tama ka, Omar. Boses yun ni Marlon. Mukhang tama nga ang hinala ko. Teka, kung hinahanap niya si Narda, ibig sabihin lang nakatakas ang anak ko. Tugon ni Jojo. Kaagad nagmadali ang dalawa at naghiwalay sila ng daan para mahanap si Narda. Samantalang yung dalaga naman, kaagad nabuwaba ng puno nang makita na malayo na sa kanya si Marlon. Nagmamadali itong naglakad. Laking gulat nang makita ang isang figura na pamilyar sa kanya. Ngunit dahil sa takot, tumakbo palayo doon si Narda ngunit nadapa ito. Sakto namang nakita siya ni Jojo. Dahil madilim ay inakala ni Narda na si Marlon ang nasa harapan niya.
Pakiusap. Pakawalan mo ko. Pagod na ako. Wika ni Narda habang umiiyak. Nanlaki naman ang mga mata ni Jojo nang marinig ang boses ni Narda. Anak, ikaw ba yan? Huwag kang mag-alala. Ako ito ang tatay mo. Ligtas ka na, anak. Tugon ni Jojo. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Narda nang marinig ang boses ng ama. Ngunit bigla na lamang itong nawala ng malay. Mabilis na hinubad ni Jojo ang isa sa mga tangang medalyon. Nagbigkas ng orasyon at sinuot yon sa anak bilang proteksyon. Labis ang sayang naramdaman ni Jojo. At dahil nasa gitna sila ng madilim na gubat, nahirapan siyang makita si Omar. Hanggang sa nakasalubong niya ito. Tiyo, nakita mo na po ba si Insan? Nakita kong hinahanap din siya ni Marlon eh. Tanong ni Omar. Oo, Omar. Nakita ko na siya. Pero biglang nawala ng malay si Narda eh. Gumawa ako ng orasyon para maprotektahan siya. Ang kailangan nating gawin, matalo si Marlon para matapos na ang lahat ng ito. Tugon ni Jojo. Naguguluhan man, napatango na lamang si Omar. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakaharap na ng magtsuhin si Marlon. Sabi ko na nga ba, may alam ka na eh. Dapat pala pinatay na kita dahil ikaw ang magiging hadlang sa lahat ng plano ko. Wika ni Marlon. Marlon, tama na. Itigil mo na ang kasamaan mo. Kalimutan na lang natin ang lahat. Dahil alam mo naman sa sarili mo na ginawa ko lang naman ang tama eh. Tugon ni Jojo. Tumawa ng malakas si Marlon. Masama itong tumitig kay Jojo. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Pinatay mo ang pamilya ko. Pagkatapos sasabihin mong kalimutan ko na ang lahat. Eh kung patayin ko kaya ang anak mo, tapos sabihin ko sa'yo na kalimutan mo na lang, gagawin mo ba? Muling wika ni Marlon. Patawarin mo na ako, Marlon, kung nagawa kong patayin ang pamilya mo. Pero wala akong pagpipilian kundi gawin ang bagay na yon. Tugon ni Jojo. Kung nadadaan sa paghingi ng tawad ang lahat ng kasalanan, anong saysay ng trabaho mo, Omar? Diyos lang ang nagpapatawad, Jojo. Pero ako, hanggang kamatayan hindi kita mapapatawad. Sigaw ni Marlon. Mabilis itong sumugod sa direksyon ni Jojo. Inatake at sinubukang masugatan. Omar, umalis ka na. Puntahan mo ang pinsan mo at tumakas na kayo. Ako na ang bahala dito. Wika ni Jojo. Pero tiyo, hindi naman po kita pwedeng iwan dito. Lalo na't alam kong malakas si Marlon. Tugon ni Omar. Basta sundin mo lang ang mga sinasabi ko, Omar. Tumakas na kayo ni Narda dito. Muling wika ni Jojo. Hindi man bukal sa kalooban. Kaagad hinanap ni Omar ang pinsan. Binuhat niya ito at naglakad. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo sa lugar. Bigla na lamang naramdaman ni Omar ang isang malakas na suntok. Nawalan din ito ng malay. Walang makakalis sa inyo sa lugar na ito hanggat nabubuhay ako. Wika ni Marlon.
Kung yan ang gusto mo, Marlon, wala na akong pagpipilian kundi ang labanan ka. Tugon ni Jojo. Nagsimula na ito na magbigkas ng mga orasyon. Binalot ng liwanag ang buong paligid. Ang gabing ito ang araw ng iyong kamatayan. Tandaan mo yan, Jojo. Sigaw ni Marlon. Nagsimula na ang labanan ng dalawa. At ni isa sa kanila ay walang gustong magpatalo. Maya-maya pa ay nagpalit ng anyo si Marlon. Mabalahibo ang katawan. Kulay berde ang mata. Mahaba ang ngipin at matutulis ang kuko. Gaya ng hangin. Nararamdaman lang ang galaw ni Marlon pero hindi ito nakikita ni Jojo sa sobrang bilis. Ngunit sa halip na kabahan, pinikit lamang ni Jojo ang mga mata. Nagdasal sa tangang mutya at nang imulat ang mga mata. Umiilaw na ito. Sa isang iglap lamang ay nahawakan niya si Marlon. Nagulat pa ang aswang sa ginawa ni Jojo. Hindi ito makapaniwala sa mga nangyayari. Alam mo, Marlon, hindi mo ako mapatawad dahil ayaw mong tanggapin ang kamalian mo. Sobra-sobra na ang ginawa mo. Sinaktan mo ang pamangking ko at inilayo mo sa akin ang anak ko sa mahabang panahon. Pagbabayaran mo ang kasalanan na ginawa mo sa akin. Wika ni Jojo. Akmang sasaksakin na nito si Marlon. Bigla itong nakahanap ng tiyempo. Sinaksak sa dibdib si Jojo. Nagising naman si Omar at nakita ang ginawa ni Marlon. Kaagad na dinampot ng binata ang baril. Pinaputok ito at tinamaan sa dibdib si Marlon. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang sigaw ni Marlon. Unti-unti itong nanghina. Dali-daling tumayo si Jojo at gamit ang patalim. Pinugutan niya ng ulo si Marlon. Tuluyan na itong tumumba at namatay. Kaagad namang nilapitan ni Omar ang tiyuhin. Ngunit laking gulat niya dahil naghilom na ang sugat nito. Tiyo, mabuti po at ligtas kayo. Si Narda po, hindi pa din siya nagigising. Wika ni Omar. Mabilis na binuhat ng magtiyuhin ang dalaga. Nang makauwi, kaagad na ginamot ni Jojo ang anak. Ilang araw ding walang malay ang dalaga. Ngunit umaasa pa din si Jojo na balang araw ay gigising din ang anak. Hanggang sa tuluyan na itong namulat. Sobrang saya ng dalaga. Napaiyak pa ito nang makita at makasama ang ama. Magpasa hanggang ngayon. Hindi pa din malilimutan ni Narda ang nangyari sa nakaraan. Nang minsang mahiwalay sa ama. Nang dahil lamang sa galit ng aswang. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Valeria. Tungkol sa anak na si Emilio. Taong 1973. Probinsya ng Samar. Tanghaling tapat na mga sandaling yon. Ngunit kahit tirik ang araw, matyagang tinatabas ni Emilio ang mga puno ng anahaw. Dahil kahapon lamang ay hinagupit sila ng napakalakas na bagyo. Nagpapasalamat silang may natira pang nakatayong mga puno ng anahaw. Dahil kung hindi, sabay silang mababasa ng inatuwing sasapit ang tag-ulan. Ang tanging kasama na lamang ni Emilio sa buhay ay si Aling Valeria.
Dahil 2 taong gulang pa lamang si Emilio nang mawala ang ama. 4:00 pa lamang ng umaga. Nag-uumpisa ng maglakad si Emilio papunta sa trabaho. Pagkarating pa lamang dito, wala nang pahinga at diretso kagad sa pagbubuhat ng mga sako-sakong bigas. Isang masipag na kargador ang binata sa isang malaking tindahan ng mga bigas. Bandang 4:00 naman ng hapon, dahil nangangatog na ang mga tuhod ay minabuti ni Emilio na umupo sa isang nakatumbang mangga sa gilid ng tindahan. Halos 5 minuto pa lamang sa pagkakaupo, bigla na lamang may nagsalita. Aba naman bata, bayad ang maghapon mo dito, kaya tumayo ka dyan. Wika ng tao. Kagad naman siyang tumayo dahil gaya ng dati. Mainit na naman ang dugo sa kanya na matandang si Mang Raul. Sa hindi malamang dahilan. Ngunit ni isang beses, hindi niya pinatulan dahil sa ito ang may-ari ng tindahan. At ang asawa naman na si Aling Leticia ang nagpasok sa trabaho kay Emilio dahil sa kumari ito ng ina. 15 sako ng bigas pa ang kinarga ni Emilio. At pagkatapos, pinayagan na siyang makauwi at sabay abot ng kita nitong 50 piso. Bago umuwi, dumaan muna si Emilio sa palengke para bumili na makakain sa hapunan. Kinabukasan, araw ng linggo, maagang naghanda ang mag-ina sapagkat dadalo sila ng misa sa kapilya ng barangay. Si Aling Valeria, isang katikista kaya madalas paglinggo, kasama niya ang anak sa simbahan. Matapos nilang umuwi galing doon, pinuntahan naman ni Emilio si Tio Juanito, o kung tawagin niya ay Tatay Juanito. Si Tatay Juanito ang nagsilbing ama ng binata magmula noong bata pa ito. "Paano po, Tatay Juanito?" Wika ni Emilio. Maraming salamat, iho. Maupo ka at sabay na tayong mananghalian. Tugon ni Tatay Juanito. Habang kumakain, napansin ni Emilio ang isang boteng may ugat na nakababad sa langis. "Umakyat po ba kayo ng bundok tayo noong nakaraang Biyernes Santo? Bakit di niyo po ko sinama?" Tanong ng binata. Baka sa susunod na lang, anak. Tugon ng matanda. Isang manggagamot si Tatay Juanito. Bata pa lamang si Emilio ay alam na nito ang mga kagamitan ng matanda sa panggagamot. Madalas, sinasama siya nito tuwing gabi ng Biyernes Santo para umakyat ng bundok at kumuha ng mga ugat na ginagamit panghilot. Sumusubok na rin na kumuha ng iba't ibang uri ng anting-anting, pati na rin mga mutya. Pagkatapos kumain at magkamustahan, umuwi naman kagad si Emilio dahil baka magalit na naman ang ina. Kahit napakatagal na ng panahon magmula nang mawala ang ama, hindi pa rin mabitawan ng ina ang nararamdaman itong puot kay Tatay Juanito. Dahil ayon kay Nanay Valeria, may kinalaman ito sa pagkamatay ng totoong ama ni Emilio. Hindi man maalala ang buong pangyayari dahil 2 taong gulang pa lamang noon. Sa huling buwang nabuhay ang ama, puro kababalaghan na lamang ang nangyari dito. Pasulpot-sulpot ang paglaki ng tiyan. Hanggang sa isang araw, doble na ang inalaki kaysa sa mga nauna at bandang 12:00 ng gabing yun,
Nagising silang mag-asawa dahil basa na ng dugo ang higaan. Tumutulo ang dugo galing sa tiyan nito. Hanggang sa ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na itong nalagutan ng hininga. At sa kabila ng lahat, naging malapit pa din ang loob ni Emilio sa tiyuhi na si Tatay Juanito. Pagka-uwi niya, hindi siya nagkamali. Galit siyang sinalubong ng ina sa pintuan. Lumipas ang ilang buwan at ganun pa din ang naging takbo ng buhay ni Emilio. Hanggang sa isang araw, inabisuhan sila ng amo na magpahinga muna ng mismong araw na yon. Sumama si Emilio sa kaibigan para tumulong sa paggapas ng mais. Dahil hindi siya pwedeng mawala ng kita kahit isang araw. Gabi na nang matapos, kaya naman tinahak na nila ang pinakamalapit na daan. Habang naglalakad pa uwi, may dadaanan sila na isang puno ng mangga. Naagaw ang atensyon ni Emilio. Ang punong yon ang may pinakamadaming alitaptap sa ibabaw. At ang dalawang kadikit nitong puno ng sampalok ay tuyong-tuyo na. Kaya naman sa malayo pa lamang, kitang-kita na ito. Kaya hindi niya napigilan ang sariling tanungin ng kasamahan. Hindi ko din alam pare. Basta ang sabi lang sa akin ni Lola kahit anong mangyari, wag ko daw lalapitan dahil lahat ng lumalapit dyan namamatay. Tugon ng kasamahan. Napaisip si Emilio sa sinabi ng kasama. Kaya naman habang ang lahat ay tumatakbo, makaiwas lamang sa punong yon. Dahan-dahan naman itong nilapitan ni Emilio at tinitigang mabuti. Napansin niyang may mga buto nga malapit sa puno kaso nga lang, hindi niya malaman kung saan ito galing. Pagkarating sa tahanan, tumatakbo pa rin sa isip ng binata ang nasaksihan. Kaya mag-uumaga na makatulog ito. 6:00 ng umaga nang magising si Emilio. Kaya dali-dali na siyang tumakbo papasok sa trabaho. Kagaya ng inaasahan, galit na naman sa kanya si Mang Raul. Wala nang pahinga ang naging trabaho ni Emilio sa araw na yon. 7:00 na ng gabi, bago ito pinayagang umuwi na matanda. Dahil sa sobrang pagod, naging mabagal na ang mga hakbang ng binata. Hindi pa man nakakalayo ng tindahan, may naramdaman itong tumutusok sa likod ng balikat. Nagdurugo pa ito ng hawakan. Tumingin siya sa likuran. Wala naman siyang ibang nakita kundi ang tumatakbong si Mang Raul. Dahil sa sama-samang pagod at hapdi ng balikat, hindi na niya nagawa pang habulin pa ito. Bagkus, pinagpatuloy na lamang ang paglalakad hanggang sa maabot ang tahanan ni Tatay Juanito. Sinalubong naman siya ng matanda at dali-daling nilapatan ng isang malapad na dahon ang sugat. Hanggang sa napatanong si Emilio kung sino ang nakaupong matandang lalaki sa may bakuran. Siya si Tio Temis mo. Panganay kong kapatid at dito na muna siya titira pansamantala. Teka lang muna. Sino ba ang sumaksak dito sa braso mo, anak? Tanong ni Tatay Juanito. Yung amo ko pong lalaki, tay. Di ko nga din po alam kung bakit laging mainit ang dugo sa akin nun eh. Tugon ni Emilio. Hanggang sa pinakilala na ni Tatay Juanito si Emilio kay Tio Temis. Naging magaan naman ang loob ng binata dito. Maya-maya pa,
Kumain na sila ng hapunan at ilang minuto lang ang lumipas. Bigla na lamang hinimatay at nahulog si Tatay Juanito sa kinauupuan. Dali-daling tumayo si Emilio para buhatin ito. At nang mailagay ang ulo ni Tatay Juanito sa braso. Habang nakapikit ang mga mata at hirap sa paghinga. Bigla na lamang nagsalita si Tatay Juanito. Mahal kong anak, naibiling ko na kay Tio Temis mo ang dapat mong gawin. Hanggang sa muli, mahal na mahal kita, anak. Pagkatapos ng mga salitang yun, tuluyan ng pumikit ang mga mata ni Tatay Juanito. Doble-dobleng sakit ang nadama ni Emilio ng gabing yun. Halos 1 linggo ang naging burol ni Tatay Juanito. Pagkatapos ng lahat ng yon ay kinakailangan ni Emilio na bumangon kagad. Dahil ayon kay Tio Temis, na isa ring manggagamot. Ang bili na sinabi ni Tatay Juanito ay walang iba, kundi ang pagkuha sa mutya ng sinukuan. Dagdag pa ni Tio Temis, pagkasilang pa lamang ni Emilio, kaagad nadama ni Tatay Juanito na siya ang nakatakda para sa mutya. Kinakailangan ng binata ng puspusang paghahanda dahil 2 linggo na lamang bago sumapit ang Biyernes Santo. Bago pa man sila magsimula, inabisuhan na si Emilio na napakadelikado ng isasagawa nilang hakbang. Maaaring mapagtagumpayan niya ito o mapatay siya dahil dito. Tinanggap naman ito ng binata ng buong buo dahil gusto niyang gawin ang huling habili ni Tatay Juanito sa kanya. Mas pinalakas niya ang katawan. Paulit-ulit ring sinaulo ang usal na gagamitin para sa elementong makakalaban. Pagsapit ng mismong araw ng Biyernes Santo, 6:00 pa lamang ng gabi ay nag-uumpisa ng maglakad si Emilio papunta sa puno ng sinukuan. Bago pa man umalis, nabanggit sa kanya ni Tio Temis na ang nakita na dating puno ng mangga noong galing sila sa maisan at ang puno ng sinukuan ay iisa. Nang malapit na sa punong yon, kahit papano'y nakaramdam ng kaba ang binata. Pero nilabanan niya yon at sinabi sa sarili na sisiguraduhin niyang makukuha ang mutya. Habang umiiwas sa anino ng puno, dahan-dahan siyang lumalapit at sinusukat ang distansya para sa pag-asinta. Pagdingala, muli niyang nakita ang mga alitaptap na nakapalibot. Nakita din niya ang mga ugat nitong may kulay ginto na kumikinang. Kaya naman hindi niya maiwasang mamangha. Aba tao, napakalakas naman ng loob mong sumubok. Wika ng boses ng elemento. Akmang papalingon pa lamang, may napakalakas na hangin na sumalubong at napadapa siya sa lupa. Hindi na niya minadali pang bumangon. Bagkus inumpisahan na niya kaagad ang usal at pinaulit-ulit hanggang sa matigal po ang kalaban. Dahan-dahan itong bumangon sa pagkakadapa. Pabulong na sinabing, Asinta na lang Tatay Juanito. Makukuha na natin yung mutya. Naway pagkaloob mo sana sa amin to, Ama. Wika ng binata sa sarili. Tumayo ito sa napiling pwesto. Inilabas ang pana na may dugtong na mahabang tali at sa isahang bitaw. Natamaan niya ang katawan ng puno ng mangga. Dahan-dahan itong hinila at labis ang tuwa nang makitang nakuha na nga niya ang mutya.
Nilabas niya ang tinagong pulang tela sa bulsa. Ibinalot doon ang mutya. Sa pagkakataong yon, sobrang gaan sa katawan ang naramdaman niya. Hindi na niya ito masyadong pinansin at nagsimula ng maglakad papauwi. Habang binabagtas ang daan, napansin niyang yumuyuko ang kada kahoy na madadaanan. Dali-dali na siyang naglakad dahil sa oras na yon. Ang tanging gusto lamang ng binata ay malaman kaagad kung ano ang gagawin nila sa mutya. Pagka-uwi, inilahad niya ang mga pangyayari. Napag-alaman niyang normal lamang yumuko ang mga puno sa kanya dahil isa ito sa dalang kapangyarihan ng mutya. Kinabukasan, maaga itong pumasok ng trabaho. At dahil matagal-tagal din siyang hindi nagpakita, laking gulat niya nang yayain siyang mag-almusal ni Mang Raul. Ibang-iba sa nakagawian niyang pag-uugali ng matanda. Sa maghapong yon, wala siyang ibang napansin kundi lahat ng katrabaho niya ay parang tinuturing siyang bisita. Doon na nagsimula ang magagandang pangyayari sa buhay ni Emilio. Hanggang sa isang gabi, umuwi si Emilio ng bahay na wala ng lakas at may napakalaking sugat sa dibdib na naging rason sa walang humpay na pagdanak ng dugo. Nakapagwika pa naman ng pabulong ang binata ngunit hindi na din naintindihan ng ina sa sobrang taranta. Segundo lamang ang pagitan, binawian na ito ng buhay. Ayon sa ina ng mga oras na yon, nasa ibang probinsya na si Tio Temis kaya hindi na siya nakahingi pa ng tulong. Pumutok din ang usap-usapan sa baryo na ang huling nakita nilang kasama ni Emilio ay si Mang Raul. Ngunit hindi naman ito makumpirma ng ina sapagkat wala naman siyang nakuhang ebidensya. At yon ang naging huling alaala ni Emilio sa kanilang baryo. Habang nananatiling malaking palaisipan naman sa ina kung ano ba ang rason sa pagkawala ng anak. Ano ang gusto sanang sabihin nito bago mawala? Paano natalo ang mutya at higit sa lahat? Nasa na nga ba ang mutya ng sinukuan? Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Graciano. Taong 1983. Probinsya ng Pangasinan. Kasalukuyang nagkakagulo ang mga tao sa barangay ni Graciano. Natagpuan ng mga tanod sa lugar ang ulo ng isang batang lalaki sa ilog. May mga nagsasabing baka nakain ng isang buhaya ang katawan. Ngunit marami ding umaalma dahil napaka-imposible namang hindi nagawang isama ang ulo. Kaya naman nagdoble ingat ang mga naninirahan sa lugar. Nang mabalitaan ito ng ina ni Graciano, labis itong nabahala dahil may dalawa pang maliit na kapatid. Ngunit hindi naman gaanong nagpaapekto si Graciano dahil abala ito sa paghahanap buhay. At hindi rin totoo ang mga kwento-kwento. Maaaring napagtripan lamang ang bata at pinugutan ng ulo. Habang ang ama naman, wala ding reaksyon at patuloy lamang sa pagtatrabaho. Tuwing 6:00 ng umaga umaalis na ng tahanan si Graciano para magtrabaho bilang hardinero sa isang mayamang pamilya sa lugar. Habang ang tatay naman, sabay ding umaalis para maghanap ng baboy ramo na ilalako sa mga kapitbahay. Kaya naman, naiiwanan lamang sa tahanan ang ina.
pati na rin ang dalawang nakababatang kapatid. Tuwing 2:00 na ng hapon nakakauwi ang ama, habang si Graciano naman ay 5:00 ang uwi. Madalas, pagkatapos ng trabaho palagi itong may dalang ulam galing sa amo na nagsisilbing hapunan na ng pamilya. Masaya ang buhay dahil kumpleto, bagamat hindi gaanong pinagpala sa aspetong pinansyal. Isang araw, dahil madaming trabahong tinatapos si Graciano, nakauwi na ito ng 6:00 ng gabi. Naabutan niyang kumakain na ang pamilya kaya dali-dali itong umupo sa hapagkainan. Habang kumakain, lumabas ang ama at pagbalik ay galit na galit sa binata. Graciano, ilang ulit ko bang ibibilin sa'yo? Wag na wag mong iwanan ang tsinelas sa labas ng pinto. Kunin mo na yon. Bilisan mo habang hindi pa lumalalim ang gabi. Wika ng ama. Dali-dali namang tumayo si Graciano at pinasok ang tsinelas. Bumalik sa hapagkainan at tinanong ang ama kung bakit kinakailangan itong gawin samantalang wala namang magkakainteres sa butas-butas ng mga tsinelas. Hindi naman na tumugon pa ang ama. Dumiretso lamang ito sa pagkain. Nang matapos ay maagang nagpahinga habang si Graciano naman naiwang naguhugas ng mga pinagkainan. Nang matapos sa ginagawa, nagpasya ang binata na maupo muna sa kusina para ikiskis ang mga lumang kutsilyo sa bato na gagamitin ng ina sa pagluluto. Dahil nawili sa ginagawa, pagkatingin sa orasan ay 10:00 na ng gabi. Naisipan na rin niyang magpahinga dahil maaga pa ito kinabukasan. Nang akmang tatayo na sana, bigla siyang hindi nakagalaw dahil sa sigawan ng mga kapitbahay. Tila takot na takot ang mga ito. May sumisigaw pa ng tulong. Dahil sa mga narinig, bumilis ang tibok ng puso ng binata. Titingin pa sana ito sa butas ng dingding sa kusina. Ngunit naalalang tinagpi na palayo ng ama. Sinubukan pa nitong lumabas. Ngunit ang nag-iisang pinto ng tahanan ay nilagyan ng kandado ng ama. Siya lamang ang makakabukas nito. Nakiramdam na lamang si Graciano at hindi nagtagal. Natigil na din ang sigawan at hindi pa man lubos na humuhupa ang kabog ng dibdib. Pumunta na siya sa higaan at pinilit makatulog. Habang nakahiga, hindi maiwasan ng binata na isipin kung ano ang nangyari sa kabilang tahanan. Nanalangin na lamang ito at hiniling na wala sanang masamang nangyari. Maya-maya pa, napakalma na nito ang sarili at hindi nagtagal ay nakatulog din. 5:00 ng umaga, nagising na si Graciano. Lumabas ito ng tahanan para uminom ng kape sa bakuran. Pagkalabas mismo ng pinto, nakita niyang nagkukumpulan ang mga tao sa tahanan ng kapitbahay. Dala ng kuryosidad, lumapit din ito para tignan ang nangyayari. Muntik pang mahulog ang basong dala nang makitang may batang nawalan ng ulo. Kung sa ilog ay ulo ang natagpuan, sa kapitbahay naman, katawan lamang ang naiwan. Ay na nga bang sinasabi ko eh. Hindi dapat iniiwanan ng tsinelas sa labas ng pinto. Pabulong na wika ng ama. Dahil dito, napalingon naman ang binata at nakita ang ama na nasa likod lamang. Umuwi na ito. Habang si Graciano naman, patuloy pa rin sa pakikinig ng samot-saring palitan ng mga nakikiusyoso
Hindi rin nagtagal ay umuwi na para makapaghanda na sa pagpasok sa trabaho. Pagsapit ng 6:00, naglalakad na ito papunta sa pinagtatrabahuhan. Habang dahan-dahang naglalakad, pilit nitong iniisip kung ano ang koneksyon ng sinasabi ng ama tungkol sa tsinelas at sa natagpuang mga bangkay. Ngunit hindi na ito nagtanong dahil hindi din naman siya sasagutin ng ama. Maghapong nagtrabaho ang binata at pagsapit ng 5:00, nakauwi naman kagad dahil umalis din ang amo sa tahanan. Pagkauwi ay sinalubong si Graciano ng 2 kapatid. Nakikipaglaro ang mga ito kaya naman hindi na rin tumanggi pa ang kuya. Naglaro ang tatlo ng tumbang preso at tuwang-tuwa ang mga bata dahil matagal-tagal na rin magmula nang makalaro ang kuya. Maya-maya pa, nagyaya na ang ama na pumasok para makakain na ng hapunan. Maagang natapos na kumain ang pamilya kaya maaga ring nakapagpahinga. Si Graciano naman, nakatulog na sa upuan sa kusina dahil sa pagod sa pakikipaglaro. Hanggang sa muli siyang nagising ng tapikin sa balikat ng ama. Galit na galit. Pilit na tinatanong kung kaninong tsinelas ang naiwan sa labas. Hindi naman nakasagot pa ang binata ngunit naalalang baka naiwan ang tsinelas ng bunsong kapatid na ginamit sa tumbang preso. Walang ano-ano eh. Bigla na lamang siyang hinila ng ama at pinasilip sa maliit na butas sa bintana na malapit sa pinto. Hindi inaasahan ni Graciano ang nakita. May isang matangkad na lalaki. Gunit-gunit ang suot at may dalang mga tsinelas. Ang mas nakakapangilabot ay ang dalang karit na may tumutulo pang mga dugo. Napalunok na lamang ng laway ang binata dahil sa mga nakita. Mariing sinabi ni Graciano sa ama na sa bunsong kapatid nga ang napulot na tsinelas. Napapikit na lamang ito sabay haplos sa mukha. Indikasyon na mali nga ang nangyari. Dahil halata sa mukha ng ama na may problema, pabulong na naitanong ito sa ama. Ang tanging tugon lamang nito, maaga silang pupunta sa albularyo at bumalik na rin ang dalawa sa kwarto. Kinaumagahan, maagang umalis ang mag-anak para pumunta sa albularyo sa kabilang baryo. Hindi naging madali ang daan papunta ngunit pinilit nilang makarating at ayon sa ama, mas mainam na ang mapagod kaysa mabawasan ang miyembro ng pamilya. Nang makarating sa tahanan ng albularyo, napansin ni Graciano na tila magkakilala sila ng ama. Hindi nga siya nagkamali dahil ipinakilala ito ng ama bilang lolo. Kagad sinabi ng ama ang mga nangyari. Habang nakaupo ang lahat ay nagwika ang matanda ng, Hindi pa talaga natatapos ang paggala ng mananabas sa lugar niyo. Matagal na panahon na yang naninirahan sa lugar. Dati pa man, alam ko na ang pagkakakilanlan ng nilalang na yan. O Graciano, bilang ikaw ang nakakatandang kapatid, pakinggan mo ko. Ang pinakita sa iyo ng tatay mo ay isang mananabas. Mga nilalang na namumugot ng ulo. Tuwing gabi gumagala para mamulot ng mga tsinelas na nasa labas ng tahanan. Kung sino man ang nagmamay-ari nito, babalikan niya sa susunod na gabi at kikitilin ng buhay. Kaya kailangan niyo ng iba yung pag-iingat. wika ng lolo. Dahil sa narinig, doon lamang nalinawan ang binata. Nagsimula ng mag-orasyon ang matanda sa bunsong kapatid.
Matapos ay may pinahid na langis sa buong katawan ng pasyente. Hindi na rin muna sila pinauwi ng matanda dahil delikado pa ang pamilya sa mananabas. Isang linggo rin silang nanatili sa lolo at wala namang naging problema dahil may mga nakaimbak na gulay ang matanda. Matapos ang pakikituloy, nagpasalamat ang mag-anak at umuwi na ng tahanan. Magmula ng araw na yon, hindi na muli pang nag-iwan ng tsinelas ang miyembro ng pamilya dahil paulit-ulit itong binibili ng mga magulang. Maging ang mga batang kapatid, nakabisado na din ito. Madalas pa din ang natatagpo ang mga bangkay dahil alam na ni Graciano ang rason. Minabuti nitong ipagbigay alam sa mga kapitbahay ang totoong rason sa likod ng mga karumal-dumal na nangyayari. Hanggang sa ilang taon pa ang lumipas, doon lamang natigil ang pamimerwisyo ng mananabas. Ayon sa iba, pinatay ito ng isang grupo ng manggagamot na nanggaling pa sa ibang lugar. Kaya kahit papano, nakampante na rin ang mga tao sa lugar. Dahil sa mga pangyayari, nagsimula ang paniniwala na ipasok ang tsinelas. Tuwing gabi, nagpapasalamat ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Ang opinyon ko lamang po, no? Wala namang masama sa paniniwala sa mga pamahiin di ba? Kumbaga, wala namang mawawala sa atin kung susundin natin ang ating mga magulang. Hindi lang naman para sa kanila yun kundi para din sa atin. Kasi ayaw naman nating humantong na tayo ang mapahamak dahil lamang sa hindi pagsunod sa mga pamahiin. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo po kong suportahan sa aking ginagawa. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.